Sinikmuraan, sinampal, tinadyakan sa ulo at binuhat pa sa leeg ang isang bata sa Caloocan. Ang nakuhanang nanakit ay kasintahan ng nanay ng bata na nasa abroad. Humingi ng tawad ang lalaki. Anya, sinukahan daw siya ng bata sa bibig pero inakala niya raw na ibang tao ang bata. Itinanggi naman niya ang pananakal. Sa tulong ng kanyang tiyuhin ay na-rescue ang bata na nakitaan ng basag ng ngipin at pasa sa labi. Bukas, sasampahan ng reklamong child abuse sa piskalya ang suspect. Sinusubukan pa namin kunan ng panig ang nanay ng bata. Pinag-iingat ng Embahada ng Japan ang kanilang mga mamamayan dito sa Pilipinas kasunod ng pagpatay sa 2 Hapones sa Maynila. 2 suspect ang arestado sa krimen na inaalam kung may iba pang motibo bukod sa pagnanakaw. May report si Mariz Umali. Kuha ito ng CCTV sa Malvar Street, Malate, Maynila, mag-aalas 11 ng gabi nitong Biyernes. Makikitang bumaba ang mga pasahero ng humintong taxi. Maya-maya, nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. Tinambangan na pala noon ang 2 pasahero ng taxi. Ayon sa Manila Police District, binaril sa ulo ang mga biktima. Pagtingin namin, may 2 ng nakabulagta. Yung isa, kinukuha yung mga gamit ng nakabulagta. Wala silang parehas helmet, tapos parehas silang naka-face mask, naka-sombrero. Kinumpirma ng Embahada ng Japan na Japanese nationals ang 2 biktima na itinumba ng isang lalaking lumapit sa kanila at anila tinangay ng mga salarin ang kanilang mga gamit bago tumakas. Nagpaabot sila ng pakikiramay at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil sa krimen. Nagbibigay na rin daw sila ng suporta sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Si Manila Mayor Isko Moreno, bukod sa nakiramay sa mga naulila, nangako ring bibigyan sila ng hustisya. Nakikipagtulungan daw sila sa PNP at ibang ahensya upang mapanagot ang mga may sala at mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Matapos ang pananambang, agad na bumuo ng Special Investigation Task Group Malvar ang mga otoridad na tinututukan mismo ng Regional at District Director para masiguro ang mabilisang paglutas sa kaso. Hawak na ng MPD ang 2 suspect. Ang isa ay ang mismong gunman. Nakilala siya dahil kita sa CCTV na nagtanggal siya ng face mask. Ang isa pang suspect, tour guide daw na kasama ng mga biktima sa taxi. Nakuha na rin ng pulisyang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa pagtakas. Hindi pinresinta ng MPD sa media ang 2 suspect na mahaharap sa reklamong robbery, homicide o murder. Pero nasisilip din ng pulisya na hindi lang ito simpleng kaso ng robbery. Ito yung tinatawag nating target hit job. Secondary yung tinitignan nating robbery para ma-mislead nila yung pag-iimbestiga. Maaga pa raw para sabihin kung may sindikato sa likod ng pamamaslang. Pero sabi ng MPD, Meron pa tayong mga hinahanap ng mga tao. Lahat ma'am nitong mga involved dito, i-account natin at sasampahan natin ang kaukulang reklamo. Base po ito sa mga ebidensya makakalap natin. ang Japanese Embassy pinag-iingat ang kanilang mga mamamayan na pupunta o narito na sa Pilipinas. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag po basta-bastang magbukas ng link o mag-download ng app, baka software yan na kayang kumontrol sa inyong smartphone. Isang pensyoner ang nasimutang pera sa bangko at e-wallet nang mag-install ng app na ipina-download ng nagpakilalang taga-SSS. Narito po ang aking report. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nagsasabing nasimot ng scammer ang anyay life savings ng kanyang amang pensyonado. Kwento ng netizen, bandang alas 11 ng umaga noong Huwebes, may tumawag sa ama niya na babaeng nagpakilalang empleyado ng SSS o Social Security System. Nagkataon daw noon na nagloloko ang SSS app sa cellphone at kailangan ng kanyang ama na malaman ang kanyang SSS Payment Reference Number o PRN. Sabi raw ng babae, may update sa SSS app at hindi niya na kailangang pumunta sa SSS branch para makakuha ng PRN. Nag-email daw ang babae ng link at ginabayan ng ama sa pag-install ng sinabi niyang app. Nag-abiso pa raw ang babae na huwag patayin ng cellphone at hintayin matapos ang installation ng app bago ibaba ang tawag. Noong tanghali, hindi raw matawagan ng netizen ang ama niya kaya pinuntahan na niya ito sa kanyang bahay. Sabi raw ng kanyang ama, wala siyang natanggap na anumang mensahe o tawag mula sa anak.
Nang mapansin nilang pasado 1:00 ng hapon ay di pa tapos ang app installation, kinutuban ng netizen na baka na-scam na ang ama. Hindi raw nila ma-shutdown o ma-restart ang cellphone, ni hindi rin daw makapag-screenshot. Nahinto lang daw ang installation nang tanggalin nila ang SIM card. Pag-check nila sa bank accounts ng ama, nakita nilang nasimot ang laman ng mga ito. Kahit wala raw silang ibinigay na password, OTP, phone number o anumang personal na detalye. Binura na raw nila sa phone ang app installer. Isinumbong sa mga bangko ang mga transaksyon na di nila ginawa. Pinablock daw nila ang mga card at online account ng ama at nagpalit ng passwords at PIN. Hinala ng netizen, mga senior citizen talaga ang puntirya ng scammer. Ayon sa isang cybersecurity professional, ang malware o malicious software na pinadownload sa ama ay isang remote access Trojan. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have full access to your device, and can even prevent the owner mismo, no, to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, no, na kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag-transact siya, Para di mabiktima, payo ng eksperto, huwag basta-basta patulan ang mga text o tawag, lalo na kung di kilala. Babala ng SSS, hindi sila tumatawag o nagpapadala ng mensahe para magbigay ng link sa pag-update ng kanilang My .SSS account o SSS mobile app. Maaring magsumbong ang mga nabiktima sa email o hotline ng SSS Special Investigation Department o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Banggaan ng Navy at Coast Guard vessels ng China na humabol sa barko ng Philippine Coast Guard sa Bao de Masinloc. Patunay o validation ng aggression ng China ayon sa National Maritime Council o NMC. Ang kanilang aggressive and dangerous maneuvers backfired, no? Bumaliktad, kumbaga nakarma. Pero sa kabila ng mas mapangahas na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, sinabi ng NMC na hindi pa rin sila magpapadala ng barko ng Philippine Navy. Hindi raw ito kaduwagan, kundi pag-iwas sa miscalculation o misjudgment na posibleng magpadala ng hidwaan sa dagat. Sabi ng PCG, may 4 pang China Coast Guard vessel na nakadeploy sa Bao de Masinloc. Nadia Montenegro nagbitiw sa pagiging tauhan ng opisina ni Senator Robin Padilla sa gitna ng isyu ng umunoy paggamit ng marijuana. Tinanggap na ni Padilla ang kanyang pagbibitiw. Pero giit ni Montenegro, hindi ito pag-amin sa kasalanan, kundi pagpapakita ng respeto sa Senado at sa opisina ni Senator Padilla. Pumalag din siya sa pagkalat ng incident report ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms na nagpangalan sa kanya. NBI Director Jaime Santiago itinanggi ang aligasyong tumatanggap siya ng protection money. Kasunod ito ng anunsyo niyang irrevocable resignation o di na mababawing pagbibitiw sa pwesto. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Santiago na sinisiraan daw siya ng mga may interes sa kanyang posisyon at hindi raw niya hayaang madungisan ang kanyang reputasyon. Anya, handa siyang manatili sa pwesto hanggang sa makapili ng kapalit niya si Pangulong Bongbong Marcos. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan sa Ilocos Norte ang pagpatay sa isang babaeng nakita sa kanyang bahay na nakagapos ang mga kamay, may busal sa bibig at hubad. May spot report si Bart Salazar. Sa loob ng bahay na ito sa barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte, natagpuan ang bangkay ng 39 anyos na tindera sa palengke na si Jacqueline Cabudol. Ayon sa pulisya, nakagapos ang mga kamay niya. May plaster sa bibig at wala rin daw suot na pang-itaas. Batay sa post-mortem examination, may mga nakitang sugat at pasa sa ulo ng biktima. Nawawala rin daw ang mga pera at alahas ng biktima. Lahat yan, pati na kung ginahasa si Cabudol, inaalam pa ng pulisya. So as to signs of struggle, sir, hindi gaanong natagpuan kasi siya dito sa may sala. Hindi gaanong magulo yung lugar, wala tayong makikitang any signs na nag-away sila. Biyena ni Cabudol ang nakakita sa kanya.
Aniya hindi raw sumasagot si Kabudol sa tawag sa cellphone kaya pinuntahan na niya sa bahay. Hiwalay na raw siya sa asawa. May 2 silang anak pero mag-isa na lang nakatira sa bahay. Sana makonsensya sir. Kasi 2 yung anak niya na nag-aaral. Sa nagpapatuloy ngayong investigasyon, nire-review na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa barangay para malaman kung sino ang nagpunta sa kanyang bahay bago ang krimen. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang mga substandard na flood control project sa kanyang probinsya. Nasa 1.9 billion pesos ang kabuang halaga ng siyam na dike sa Oriental Mindoro na gumuho sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan noong Hulyo. Ayon kay Governor Dolor, 6 sa siyam na dike ay SunWest Incorporated ang kontraktor, habang isa naman ang St. Timothy Construction Corporation, kasama ang SunWest at St. Timothy sa mga construction company na binanggit ni Pangulong Marcos na naka-corner ng 20% ng flood control contracts sa buong bansa. Hinihingi pa ng GMA Integrated News ang kanilang reaksyon. Pinaimbestigahan na ng DPWH Regional Director ang mga proyekto. Tinanggal na rin sa pwesto ang project engineer at iba pang tagapagbantay ng mga proyekto. National Aspin Day ngayon, araw ng mga asong certified Pinoy na hindi lang sa mga palarong Pinoy masayang kasama, subject din sila ng isang tanyag na Japanese artist sa exhibit For a Cause. May report si Dano Tingkungko. Asong Pinoy meets larong Pinoy sa isang event kahapon, bisperas ng National Aspin Day. Nag-enjoy sila at kanilang fur parents sa paglaro ng tumbang preso, piko, luksong baka at pabitin. Taon-taon nga raw sumasali sa Aspin Day si Muffy. This year, big winner siya at kabilang sa kanyang napanalunan ay hotel overnight stay. Kanina, bida ulit si Muffy bilang muse sa live painting ng Japanese pet portrait artist na si Hiro Ishikawa. Ang ngayoy 12-year-old Aspin, papi pa lang ng kupkupin ng fur mom niyang si Queenie. It just so happened that my dad chanced upon a mother who just gave birth in the streets. Tapos doon po namin nakuha si Muffy as a puppy po. Ngayong araw, naka-exhibit ang mga pop-style painting ni Ishikawa na hango sa mga Aspin na nasa shelter ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. First time talaga kami nagkaroon ng full-blown art exhibit for the animals. And sabi ko nga, it's a powerful combination, art and the advocacy. I feel that this art will really put the spotlight on the plight of Aspins na hindi sila masyado na-adapt. They're not really treated as well or as good as the purebred dogs. Isang linggo tatagal ang exhibit na ang proceeds ay mapupunta sa PAWS Animal Shelter para sa mga Aspin. He wanted to give some of the earnings to the PAWS so that he could help a lot of animals inside the PAWS. After this event daw po, after this exhibition, nagbigay daw po ito ng lakas ng loob sa kanya. Nagkaroon din daw po siya ng confidence to do more charity works, especially for the PAWS, para magawa ito ng mas marami at makatulong pa po siya sa mas marami po. Ayon sa PAWS, mga Aspin pa rin ang halos lahat ng kaso ng animal abuse na napapaulat sa kanila. Pero sa mga nakalipas na taon, unti-unti na rin daw nababago ang pagtingin ng publiko sa mga asong Pinoy. We have to be proud of our own. We have to stop treating our native dogs as second-class citizens of our own country. That's why we put the National Aspin Day so close to Linggo ng Wika. For people who are interested in adopting a dog, and I really advocate and recommend for them to check the shelters here in the Philippines, check with PAWS and all the other organizations who are working to save the Aspins. Kasi it's such a rewarding journey and a rewarding experience to be able to save a life. Kaya po, better po sana if we adopt and instead of shopping for pets. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.